Good morning, everyone. For today, we will be discussing Chapter 7 Emerging Nationalism. When Rizal published El Filibusterismo in 1891, he dedicated the book to the three martyr priests Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora. In his dedication, he wrote, I have the right to dedicate my work to you as a victims of the evil which I undertake to combat. And while we await expectantly upon Spain someday to restore your good name and cease to be answerable for your death, let these pages serve as a tardy of dried leaves over your unknown tomb. And let it be understood that everyone who without clear proof attack your memory, stain his hands in your blood. Although Rizal was only 10 years old when the three priests were executed, the event of 1872 would play a decisive role in shaping Rizal's ideas and decisions. This chapter will focus on these events, particularly the Cavite Mutiny and the execution of three priests, Gomez, Burgos, and Zamora. So before we proceed to the discussion of this lesson, let's have first our vocabulary. The first word is episcopal visitation. An official pastoral visit conducted by the bishop on a diocese to examine the condition of a congregation, often done once every 3 years. The second word is garat. An apparatus used for capital punishment in which an iron collar is tightened around a condemned person's neck. The third word is polo. System of forced labor that required Filipino males from 16 to 60 years old to render service for a period of 40 days. The next word is regular clergy. It refers to priests who belong to religious orders. And the other one is secular clergy. It refers to priests who do not belong to religious orders and are engaged in pastoral work. And the last one is tributo, system of taxation imposed by the Spanish colonial government on the Filipinos in order to generate resources for the maintenance of colony. The Cavite Mutiny was occurred on January 20, 1872. Approximately 250 Filipino soldiers and workers rose in revolt at an arsenal in Cavite. 11 Spaniards were killed during the mutiny, but an immediate assault led by government forces put an end to the uprising after 3 days. The mutiny's primary cause was Governor General Rafael de Izquierdo's order revoking the tax and forced labor exemption previously enjoyed by the arsenal's workers. This sparked the revolt led by Sergeant Fernando Lamadrid. The mutineers seized Fort San Felipe but were ultimately defeated. Ang pamana ng mutiny sa Cavite ay umabot pa sa higit sa mga pangyayari mismo. Ang pagpatay sa Gumbursa ay nag-udyok sa mga Pilipinong intelektual at nagpaalab sa kilusang propaganda na nagtaguyod ng mga reforma at nakatulong sa Rebolusyong Pilipino noong 1896. Si Jose Rizal na lubos na naapektuhan ng kapalaran ng Gumbursa ay inialay sa kanila ang kanyang nobelang El Filibusterismo, na lalong nagpaalab sa damdamin ng mga makabayan. Ang pagsugpo sa mutiny at ang kasunod na pagpatay ay naging isang katalista na nagbago sa mga lokal na karaingan tungo sa isang mas malawak na kilusan para sa pambansang pagkakakilanlan at kalayaan. Ang mga pangyayari noong 1872 ay itinuturing na isang mahalagang sandali sa pag-unlad ng nasyonalismo sa Pilipinas, na lubos na nakakaapekto sa mga pangyayari na humantong sa kalayaan ng bansa. Ang pamana ng mutiny sa Cavite ay patuloy na pinag-aaralan at binibigyang kahulugan na nagbigay diin sa mahalagang papel nito sa paghubog ng kasaysayan ng Pilipinas. What is secularization movement? The secularization movement and the introduction of the Catholic faith in the Philippines. It explains that the Catholic faith was spread through the efforts of the regular and secular priests. Regular clergy were better prepared for missionary work
due to their discipline and asceticism. Their rule was to introduce the faith, convert natives, and establish religious communities. 5 religious orders carried out this task in the Philippines. One is Augustinians, 1565, Discalced Franciscans, 1578, Jesuits, 1581, Dominicans, 1587, and the last as Augustinian Recollects, 1606. Ang Gomborza ay daglat para sa pangalan ng 3 paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na binitay pagkatapos idawit ng pamahalaang kolonyal at mga praile sa nabigong pag-aalsa sa Cavite noong 1872. Ang kanilang pagkamartir ay nakapagpaalab sa nasyonalismo ng mga Pilipino at nagdulot ng himagsikan. Noong 20 ng Enero, 1872, umabot sa 200 sundalo at obrero sa arsenal sa Cavite ang nag-alsa. Madali ang nasugpo ng mga Espanyol ang pag-aalsa, ngunit ginamit itong dahilan upang supilin ang mga Pilipinong makabayan at humingi ng reforma sa pamahalaan. Ginamit itong dahilan ng pamahalaang kolonyal at mga praile na Espanyol upang idawit ang 3 pari na tinagurian ngayon bilang Gomborza. Tunay nilang pakay si Burgos, isang promente at mistisong pari. Matagal na siyang pinag-iinitan ng mga Espanyol dahil sa liberal na paniniwala. Pagsusulong ng sekularisasyon ng kaparian at pagtatanggol ng karapatan ng mga Pilipinong pari. Malapit kay Burgos sina Gomez at Zamora, at magkakasama ang 3 sa hangaring mapalaganap ang sekularisasyon para sa mga kababayang pari. Kahit mahina ang ebidensyang mag-uugnay sa 3 sa pag-aalsa sa Cavite, hinatulan sila ng kamatayan pagkatapos ng maikli at kahina-hinalang paglilitis. Noong 17 ng Pebrero 1872, binitay sa pamamagitan ng garote, isang marahas na paraan ng pagpapahirap at pagpaslang at 3 pari sa harap ng publiko sa Bagong Bayan. Pagkatapos bitayin, inilagak ang mga labi ng 3 pari sa isang walang-ngalang libingan bilang mga kalabang estado sa sementeryong Paco. Tumanggi ang Arsobispo ng Maynila na tanggalin ang pagkapari ng 3 sapagkat hindi daw sila lumabag ng kahit anong batas ng simbahan. Isa sa apektado ng martiryo ng Gomborza si Jose Rizal, na inalay ang kanyang 2nd nobelang El Filibusterismo sa 3 pari. Ang pagkamatay ng 3 pari ay naging mitsa ng mas malaking kilusan para sa reforma at kalaunang ay naging isa sa mga dahilan ng pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino. Ang kanilang pagiging martir ay nag-alab sa damdamin ng mga Pilipino at nagbigay inspirasyon sa mga ito na ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan.